Grabe ang eksena! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan at Pagkabansa ng Pilipinas nitong Hunyo 12, 2026. Sa temang Ang Kalayaang Pinapangarap, isinagawa ang makasaysayang flag raising at wreath-laying ceremony sa Rizal National Monument bago nagpatuloy ang engrandeng programa sa Quirino Grandstand. Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, dadako po tayo sa seremonya sa pagtataas ng batawa sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Makakasama niya ang unang pamilya, gayon din sina tagapangulo Regalado Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso ng Maynila, at General Robes Browner Jr. Puno ng Katipunan sa Tatahang Lakas ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kalupunan, pinuno at kawal, baba, ha! Anda, dala, kalis. Baba! Ha! Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines. Taas ka ng kamay! Ha! Kalupunan, pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na! Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikayasan at makabansa. Kalupunan, pinuno at kawal, bawa kamay. Na! Baba kamay! Ha! Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Chorale. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan.
gawin ang pagbabago hanggang sa pag-asenso. Sikap na mabuti, guminhawa tayo. Ipapalaki natin sa batas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, manguna sa kahit anong larangan. Ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines. Taas ka ng kamay. Na! Kalupunan, pinunod kawal. Taas ka ng kamay. Na! Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Kalupunan, pinunod kawal. Baba kamay. Na! Baba ka ng kamay. Na! Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Isasagawa po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama niya sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Romes Browner Jr., ang puno ng kalupunan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Handa, dala, alis. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pit pa kanan. Cut. Baba ka, alis. Atin na po saksihan ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
Kalapunan, pinuno at kawal. Tanghal. Ha! Kalapunan, pinuno at kawal. Baba. Ha! Handa. Dala. Kalis. Baba! Ha! Tanghal! Ha! Kalapunan, tanghal. Ha! Baba. Ha! Handa. Dala. Kalis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, alis. Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
umaga mga kababayan, mula rito sa lungsod ng Maynila, malugod namin kayo binabati sa pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ako po si Gab Baniked mula sa Radio Television Malacanang at kasama natin ngayong umaga ang ating mga panauhin at mga manonood sa iba't ibang panig ng bansa at mundo sa natatanging pagdiriwang na ito. Live tayo ngayon sa RTVM at Presidential Communications Office Facebook pages and YouTube channels kasama ang National Historical Commission of the Philippines. Ngayong taon, ginugunita natin ang Araw ng Kalayaan sa temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Isang temang nag-aanyaya sa atin na balikan hindi lamang ang ating nakaraan, kundi pati ang uri ng kinabukasang ninanais natin para sa susunod na mga henerasyon. Mula sa mayamang kultura ng ating mga ninuno, sa matatag na pakikibaka ng mga bayani para sa kalayaan, hanggang sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas at mas matatag na ugnayan sa ating mga kapitbahay sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, iyan ang kwentong sasabayan natin sa loob ng susunod na mga oras. Ngayon po ay katatapos lamang ng flag raising ceremony at pag-alay ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at ang presidential sons na sina Ilocos Norte 1st District Representative and House Majority Leader Sandro Marcos, Joseph Simon, and William Vincent Marcos. Dumalo rin sa seremonya si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Trota Jose Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Francisco Isko Moreno Domagoso. Habang paparito po ang first family sa Quirino Grandstand, balikan muna natin ang mga paghahanda at pagsasanay ng ating mga kalahok sa Parada ng Kalayaan. Narito ang isang video, panoorin po natin. Theme this year, yung kalayaang pinapangarap, ay actually sa pagtutulungan kasama ang National Historical Commission of the Philippines. Sila talaga ang nagbubuo ng mga teams ng Independence Day. And medyo kakaiba yung theme na ito kasi ito ay parang tema na bumubuo sa iba-ibang pamamaraan ng parang kalayaan para sa edukasyon, kalayaan mula sa pagkagutom, no? Kalayaan para sa pagpapahayag. Lahat po yan ay siguro sa iba-ibang antas nakakamit na natin, pero iba-iba kasi ang level niyan. Sa parte namin, ang aming tinatahak dito, yung pagbubuo ng parada, ng civic parade, particularly yung June 12 na presentation. And this year, medyo challenging din kasi sa gitna ng preparation namin, ang ganda-ganda ng mga participants, yung delegation, yung team, kung paano siya bubuin. Unfortunately, dahil sa malaking hamon ng gera doon sa Middle East, tapos yung mga nangyayari no, sa buong kapuluan, tuloy naisip namin, instead na nag-invite kami, doon talaga sa mga street dance performers na outstanding, tsaka yung mga champions talaga. Nakapag-invite kami sa Iloilo, sa Cebu, even sa Samar, na lilipad na sila, ready na sila. Unfortunately, dahil nga sa austerity natin, sila na rin ang parang nag-race, wala ho ba tayo magkakaproblema na yan. So, in our preparation, sabi namin, let's just work within a particular budget. At dahil sa budget, marami ang dinikte ng budget. Kaya marami sa preparation na magpe-perform ngayon dito lang sa paligid ng Maynila. No? Natin kinuha ang mga talento. So mula sa Marikina, mula sa Bulacan, mula sa Quezon, mula sa Cavite, dito lang para wag na masyado malaki yung gagastusin. Pero hindi rin naman namin sinakripisyo yung kalidad.
no, nang makikita ng ating mga taga-subaybay. I think this is very important that while we're going through a difficult time, we are experiencing our struggles, we should not deprive ourselves of celebrating, no, the little blessings that we have, especially the freedom that we are experiencing. In terms of talents, wala kami naging problema. Kasi lahat talaga kusang loob na gusto nilang mag-perform sa Independence Day. Siguro panaginip ng bawat Pilipino, 'di ba? Na hindi lang makatulong, no, pero na siya mismo makaambag, no, sa pagdiriwang ng Independence Day. Dream niya sa mga bata, no, malaking bagay yan sa kanila. Kaya alam namin hindi ito tinipid sa talento. Siguro sa ating funds, sa ating logistics, pero sa talento, walang tinipid dito, no? This is still the best that we have so far. Marami tayong isa sa isip na siguro kung malulugmok tayo, ito na talaga na ang baba-baba siguro ng moral. But let's use this. I think this is the best time to impress to all of them na to flex that we are really a celebrating people. We are a very resilient race. And in the midst of all these struggles, we know how to smile, to laugh, to celebrate, to eat. Because we have our little blessings to celebrate for. Si Sarimanok ay isang mito na ibon, no? Lumalabas yan sa ating mga alamat. At lagi yan yung bird of hope, no? Siya yung laging pag nakita mo sa kulay niya, sa kanyang pagbubuo sa pananamit ng Sarimanok, makikita mo na it's fleeting, but at the same time, pag nakita mo yon, alam mo na may pag-asa dyan. Doon sa script kasi, ay gusto natin, number one, tumahak ng landas mula sa nakaraan, no, hanggang sa kasalukuyan. At yung magtatahi niyan will be yung Sarimanok, yung bird of hope. Yung nakaraan natin ay ang ating mayaman na kalikasan, yung makulay na kalikasan, yung kalinangan natin. It's our heritage, ang culture natin. Bago pa man dumating ang mga mananakop, very rich na talaga tayo sa culture, arts, history, and heritage. No? So doon nagsisimula. At nung dumating na yung ating mga mananakop, there was that struggle, no, na kumawala. And really to determine who we are. So dito lumabas yung mga revolusyon, yung ating Kawit Revolt, yung ating revolution sa Candon, yung ating revolution sa Santa Barbara. Lumabas siya, no, lalo na nung last part of the 19th century. Lalabas siya yung historical part talaga natin. And then yung pangkasalukuyan, yung ating bagong Pilipinas na marami ng presidente ang dumaan. At ito nga yung ating pagtahak, no, sa bagong kinabukasan, yung technology, yung information, yung ating environmental responsibility. So, parang yan na yung mga tinatalakay natin ngayon, no? So, ang pinakahuli actually ay isang statement dahil sa kayo nga ang chair ng ating ASEAN ngayon. At ang simbolo ng ating ASEAN ay yung Balanghay Boat, no? So, ang pagdating ng Balanghay Boat at pagsalubong ng mga Pilipino dito sa Balanghay, pero ang kanyang layag ay ang ASEAN, no? So, very symbolic that we welcome the world to the Philippines, and we will always be a colorful nation, a historic nation, and there's always this time to celebrate, no, that nationhood. The first and foremost challenge is the ever-changing concept and theme for this year's parade. It is very challenging, but at the same time, we made that challenge as not as a hindrance, but also a way para mas mapabuti pa namin ang proseso at ang konsepto para sa paradang ito. For this parade, meron kasi tayong tinutuhog na isang buong kwento. Isang buong theme, which is ang pinapangarap na kalayaan. So, ang buong parada ay tumutuhog sa naratibong iyon, sa kwentong iyon. So, all the performers
have a storyline to follow. So from that concept and from that theme, we dictated them on what to do. Performance-wise and choreography-wise, we provided them with music and instructed them clearly on what the theme, what the concept, and kung ano mismo yung kailangan lumabas sa kanilang mga performances. And naging madali ito with the advent of the technology now. Siguro hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga performers. It is very impactful to be part of this gathering. Not for anything else, but because this is a chance for us to showcase the rich culture of the Philippines and the identity of us Filipinos. Gusto kong maging proud sila. Maging proud na Pilipino sila. Maging proud kasi napakayaman natin. Maging proud tayo dahil napakakulay ng bansa natin. Napakaunlad ng Pilipinas. At there is so much out there to look forward to in the coming years. Ang napunta po sa amin na tema or concept is what is Philippines before the coming of the Spaniards and the other colonials. Ano yung itsura ng Pilipinas? Naisip ko din sa choreography namin dito na ano ba yung itsura ng mga sayaw, ano rin yung itsura ng mga galaw bago pa dumating yung mga mananakop. Kaya basically yung movements namin ay naka-anchored or mas malaya tignan dahil nga wala pang mananakop. So yun yung mas makikita sa amin pong pyesa. This is a big opportunity for an artist. Kaya sobrang laki po ng pasasalamat po namin sa NCCA and also sa Office of the President dahil hindi naman po ito magiging successful or hindi naman ito magagawa kung hindi po dahil sa kanila. And as an artist, sobrang blessed po namin to show Marikina talent and to show what is the Philippines before colonialism. Okay, naniniwala ako bilang mga Pilipino, ang kalayaang tinatamasa ay hindi natin ganap na mas tatamasa kung hindi tayo lumilingon sa nakaraan. Ang mga katutubong sayo ng Pilipinas, nagpapakita siya ng ating pagkakakilanlan, kung papaanong tayo nahubog bilang isang lahi. So, makikita sa mga pag-indak, sa pagsayaw ng mga mananayaw mula sa lalawigan ng Quezon at lungsod ng Lucena, ang indayog nating mga Pilipino. Isang paglingon sa nakaraan upang sa gayon, tunay nating matamasa, mabigyan ng halaga ang ating kalayaang inaasam. Siguro tumagal kami ng nasa 1 buwan preparasyon para dito. Talagang matagal na po namin pinaghahandaan to kasi sobrang excited po kami makasayaw sa national stage. Siyempre po, sobrang laking opportunity po sa amin na makasayaw kami dito sa Parada ng Kalayaan. Kita nyo kung gaano kakulay, gaano kayaman. Bubusugin namin ang inyong mata sa pamamagitan ng aming mga pag-indak. Gayon din ay sasabog ang maraming kulay na nagpapakita tayong mga Pilipino ay makulay, masigla, at malayang mga lahi na isang malayang lahi na nagdiriwang ng ating kultura, mayaman, mayabong, at mapagpalaya. Idea sa aming performance is kung paano naming mga youth or kaming mga kabataan ina-express yung kalayaan namin. Actually, ang preparation po namin dito is mahigit 3 weeks or 2 weeks. And for us, buong NCR, para ma-unite po kami is tumagal po siya ng weeks bago kami ma-unite. And meron kaming 2 weeks para prepare po itong performance po namin. Mahirap pong bumuo ng piece kasama yung ibang schools dahil po may sarili po kaming mga errands outside school and as a student. As a youth, as someone then from State University, sobrang halagang bagay niya sa akin in terms of representation. Unang-una bilang marching band, doon sa aming pyesang tutugtugin, together with the choreography, ipapakita namin doon yung pagka-Pilipino. Alos 3 buwan kami nag-ensayo para dito. Yung simpleng pagparada, talagang inaaral namin. Malaking karangalan na ma-invite kami dito.
Napakadaming banda sa buong Pilipinas. Isa kami sa napili, 3 banda yung pinili nila. At isa kami sa Cavite. Kami lang yung from Cavite na napasama dito at napabilang para mag-perform. With Banda San Jose's performance for the Kalayaan itself, I believe yung pinaka-tema is patuloy na pagtuklas. Sobrang napakahalaga po maging part ng mga ganitong special cultural celebration. Kasi po, not everybody is given the chance. Looking back po talaga nung 104th na tinawag po kami. Sobrang pag tawag po sa amin ng NCCA, nostalgic feeling po na ang pakiramdam po namin para pong ulit after 24 years na tinawag ulit si Banda San Jose. Na para po bang isang calling din to sa amin ni Tata Josep na kalbitin po kami para ma-promote ulit yung talent na ibinigay niya sa amin bilang isang Las Piñero. Nung una pa lang kami na tinawagan na inimbita na mag-perform para dito sa Kalayaan po, 2026. So, ginrab talaga namin yung opportunity. Kasi once in a lifetime opportunity para din sa mga kabataan na miyembro namin. Bali yung preparation po, medyo nagkaroon kami ng konting problema din sa pagpe-prepare. Kasi dahil masasabay nga po siya sa pasukan dahil baka ka-start lang po ng pasok. So, limitado po yung lugar para sa pagpapractice namin. So, thankful po kami sa Philippine Arena sa Bulacan sa pagpapa-unlock po sa amin na magagamit yung lugar para sa practice namin. Bali, ngayong po kasi, dahil nga po bagong lang kami, puros kabataan po kami. So yung banda namin from 1985 po nag-start. So ngayon, karamihan po sa miyembro namin, puro bata na lang po yung naiwan. So ito po yung first time namin at sa banda din po ng Bulacan na maimbita dito sa gantong event po. Kaya sobrang thankful po kami na isa kami dun sa 3 banda na napili para mag-perform dito. At ito po yung pagkakataon o yung talaga i-cherish ng banda namin na nakapag-perform po kami.